So mga paps, today is gagawa tayo ng video about sa maintenance ng motor na to, ng Brucey Flame 150 overhead valve or pushrod type na engine na mayroong carburetor. Ito yung mga basic maintenance na kailangan alam ng mga new riders, especially sa pagmumotor. Meron ako na-compile na mga video since last like 3 weeks ago, a month ago, pero hindi ko na na-upload kasi medyo na busy tayo. Well, so without further ado, I'm going to start the video and 3, 2, 1. Hello people, ngayon andito tayo sa may Sheila Trinidad kasi magpadadagdag tayo na hangin sa gulong. Ipapakita ko na lang din sa inyo yung proper na PSI na nilalagay sa motor na to during tag-ulan. By the way, magbabayad pala ngayon tayo at magbabayad tayo ngayon sa QC. At the same time is magpapa-change oil na lang din tayo kasi first 500 km natin sa odometer natin. So during magpa-change oil tayo, ugaling natin na pawashingan yung motor natin. So pinawashingan ko yan dyan sa car wash harap ng Sheila Trinidad before ako dito. Before ko ipa-change oil tong motor na to. Bali, respect na lang din sa mga mechanical natin sa base. By the way, ito pala yung oil na gagamitin natin mamaya. So, it's Suzuki X-Star 10W40. So, ba't ganito yung napili ko? Kasi 285 lang siya. Ito na ata yung isa sa mga pinakamurang 10W40 na engine oil na mabibili natin as of 2026 of June. Okay, so since nakapila tayo, hindi tayo pwede magtagal. Sa motor pala, kapag during tag-ulan, kung ilalagay natin dyan is 28 PSI lang dito sa harap. Okay, kasi napaka-importante ng brake natin para magpreno tayo during downhill. Mabundo kasi dito sa Baguio at La Trinidad area. 19 PSI na lang pala tayo. Okay, good. So 28 PSI sa harap. Okay, and then sa likod naman is 33. Alright, saan yun? So, ayun. So 33. Check natin. Ay, hindi ko makita ilan na lang natira. Okay, goods. So yun yung proper na tire pressure sa gulong kapag tag-ulan. 28 sa harap, 33 sa likod. At ngayon, punta na tayo sa Rusi para bayad at change oil. Okay guys, dito ngayon tayo sa Rusi. Nakabayad lang natin ang motor natin. Magpapa-change oil tayo ng R5000 ng 10W40 X-Star Suzuki sa ating Rusi Rusi Flame 150. Okay, tapos mag-change sprocket na lang din tayo. One sprocket to 40 para dagdag hata kasi mabundok po dito. Okay, so update ko lang kayo maya.
Okay, so update. Nakabit na yung CG125 natin na 14 tooth sprocket sa harap. And para makabit or para matanggal yung cover na yun, kailangan tanggalin yung bolt dito para maluwagan. At ngayon naman, kasi nagliit tayo ng sprocket sa harap, i-adjust naman yung sprocket sa i-adjust naman yung kadena para mabawasan yung slack at para maging normal ulit. Okay guys, share ko lang kasi napaka interesting may nakita ako dito Yamaha Mio sa shop ng Rusi. Pinapaayos nila yung Yamaha Mio dito. Ibig sabihin, kaya ng mga mekaniko na taga Rusi ayusin yung Yamaha, especially itong parang old version ng Yamaha Mio. And then eto, this is Yamaha. Okay, so Yamaha Sniper 150. I think this is yung second gen ng Yamaha Sniper 150. Okay, so binaklas yung makina, pina-overhaul dito sa tag nito sa Rusi kasi baka wala atang paayusan dito na para sa mga FI na double overhead cam dito sa La Trinidad. Kaya itong may-ari ng Yamaha Sniper 150 second gen na to is dito na lang nila pinaayos sa Rusi. Ibig sabihin, kaya ng mga mekaniko ng Rusi ayusin yung mga Yamaha. May extra charge nga lang. So ayun guys, nakabit na yung sprocket, tapos binabalik na yung cover ng sprocket natin. And then inalign na rin nila yung gulong ko sa likod para swabe yung alignment ng gulong at saka hindi sumayad yung tag nito, yung brake disc sa brake caliper. So far ewan ko kung ano sa tingin nyo, pero sa tingin ko parang okay naman, straight naman siya so far. Pero i-observe ko lang, bigyan ko lang kayo ng update. Okay, so kinakarga na yung langis na nabili natin. Tapos napatulo na rin pala yung lumang engine oil. Para makarga yung yung langis, kailangan tanggalin yung cover sa may bandang kanan malapit sa engine. Tapos kailangan mo talaga gamitan ng imbudo or else mahirapan kang ipasok yung engine oil. Okay, so update sa Rusi Flame 150 maintenance natin. Sad to say, yung used oil natin is hindi binigay sa atin ng Rusi mechanic kasi hindi nila highly recommended yung paggamit ng used oil sa kadena. Pero either way, ito yung ginawa ko. Bumili na lang ako ng diesel. So ito, sana ba yun? Ito, yung laman nito ngayon is diesel. So bumili ako ng almost 1 liter. Tapos nilagay ko siya sa empty bottle ng engine oil. Tapos gumamit ako ng lumang toothbrush para linisin yung kadena natin. So after 3 months at 500 kilometers, somehow nalinis na din natin yung kadena natin. Although hindi naman siya 100% super linis talaga, pero okay na yan. Kung nakita nyo lang kanina, napakakapal ng mga ng mga grime na nakadikit. Pero lilinisin ko na lang ulit ito after 1 month. Okay? And then yung pang lubricant naman nito, hindi pa ako nakakabili ng gear oil. So hahanap ako ng SAE 80 or SAE 90, either sa Shell or Petron. Masyadong mahal kasi yung gear oil ng Caltex. O siya,
Tapos kuan din pala, yung gasolina na ginagamit ko dito is regular unleaded lang. Kasi itong mga CG150 clone engine o yung mga makina katulad sa TMX125, TMX155 is ito low compression lang, mga 9:1 siguro, something ganun. So yun kung kita nyo ba, yun, kulay green lang na gasolina yung nilalagay natin. Kasi kapag maglalagay kayo ng pula na gasolina, since yung pula na gasolina na yun is 95 octane, mas may resistance siya sa combustion kasi pang high compression yun na gasolina. Ito since low compression, kaya yung regular unleaded lang yung gagamitin natin, para kasi yung pula mas nag-accumulate siya ng carbon deposit kasi hindi siya 100% nasusunog talaga. Kaya mas maganda gamitin yung regular unleaded na lang. Okay, so dito ngayon ako sa BJ Tire Supply, and then nakabili tayo ng gear oil natin, SAE90 Delo Gear EP4, nasa 390. Mas mura lang siya ata na around 50 pesos kumpara sa Caltex station ka mismo bibili. So okay na to siguro. Okay, so update na lagay na natin yung gear oil SAE90 with gamit lang yung toothbrush sa kadina natin. So yun, so far so good. I think it's kaya naman ito ulit umabot ng hanggang 1 buwan, and then natunaw ng gear oil yung natitirang grime, tsaka pinunasan ko na din. Tsaka so far medyo malinis na rin yung sprocket natin. Hindi naman to super linis talaga kasi hindi naman natin to pang motor show, pang daily use lang, pang service papuntang work. And yun, update ko na lang kayo sa kung meron pa tayong additional maintenance para sa motor na to. Okay, so yun yung video natin. Sana nakatulong sa inyo, and then magra-wrap up lang tayo shortly para ma-remove lang natin yung mga misinformation na nasabi natin sa video, especially dun sa sniper. Yung sniper hindi yung double overhead cam ha, single overhead cam for valve na hindi VVA. Tapos yun yung pinapaayos dun sa may Rusi, sa kasa ng Rusi. So yun, wrap up. So sa harap is 28 PSI, pinakamababa nyo pwedeng ilagay, and then pwede, kung gusto nyo fuel efficient, pwede nyo gawing 31 PSI sa harap. Sa likod okay na yung 33 PSI. And then gasolina is regular unleaded lang, yung green. Yung engine oil kapag bago pa yung motor nyo is 10W40, regardless kung ano man yan, premium, mineral based, semi-synthetic or fully synthetic. And yun, car wash every month, and then linis ng chain at saka lubricate na lang din. So far sa mga nanonood at saka sa nakapanood ng mga video ko last month, thank you very much sa support, and please stay tuned kasi mag-upload pa tayo ng more videos in the future. Praise the Lord, and may the Lord bless you. Goodbye.